JJ Redick hindi kontento sa panalo ng Lakers. Nag-viral pa ang no-look pass ni Luka. At Warriors hindi aksidente na nahirapan ng Rockets sa opensa. Moses Moody kaya pala mahabang minuto ang nakuha. Naging point of attack defense ng Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Matinding pagbabalik ang ginawa ng Los Angeles Lakers nitong Miyerkules ng araw matapos nilang patibayin ang kanilang depensa upang makuha ang panalo laban sa Minnesota Timberwolves 94-85 at itabla ang serye sa 1-1. Pinangunahan ni Luka Doncic ang team sa isang halos triple-double na performance habang sinuportahan siya ng husto ni LeBron James at Austin Reeves. Agresibo agad ang Lakers sa pagbubukas ng laro at naging mas solid ang kanilang depensa laban sa opensa ng Minnesota. Pinilit ang mga ito sa mahihirap na shot sa buong laban. Malaki rin ang ambag ni na Gabe Vincent at Jared Vanderbilt na nagdagdag ng halaga sa overall gameplay ng team. Gumawa ng pahayag ang Lakers sa Game 2 na sila ay seryosong kalaban sa serye. Ang kahangahangang laro ni Luka Doncic ang nagselyo ng tagumpay ng Lakers laban sa Timberwolves. Sa Game 2, nagpakita ang Lakers ng balanseng opensa at depensa kung saan muling namayagpag si Luka Doncic na nagtala ng 31 punto, 12 rebound at 9 na assist. Nag-shoot siya ng 45% from the field at perfect from the free throw line. Nakuha ang lahat ng 11 attempt. Si Austin Reeves naman ay nagtapos na may 16 na puntos, 5 rebounds at 5 assists at hindi siya pumalya sa kanyang mga shooting. Si LeBron James ay nagdagdag pa ng 21 puntos sa 8 sa 9 na shooting habang patuloy na nagpapakita ng leadership sa mga kritikal na sandali ng laban. Kumuha agad ang Lakers ng double-digit lead sa unang quarter at hindi na bumaba sa 9 ang kanilang kalamangan sa natitirang bahagi ng laro. Gayunpaman, naging isang nakakainis na laban ito. Isang frustradong coach JJ Redick ang nakitang sumigaw sa kanyang team sa ikatlong quarter nang magsimulang bumawi ang Timberwolves. Muling kulang sa kontribusyon ng bench ng Lakers. Sina Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent lamang ang nag-ambag ng puntos mula sa mga non-starters na may kabuuang 13. Ngunit hindi ito naging malaking issue dahil sa sobrang pangit na shooting ng Minnesota. Pinuwersa ng Lakers ang Timberwolves sa depensa. Pinangunahan ni LeBron James ang bagong sigla sa point of attack at sa pagdepensa sa 3-point line. Sa opensa, nagsanib puwersa sina James at Luka Doncic para sa kabuuang 52 puntos, 23 rebounds at 16 na assists. Nakuha ng Lakers ang mga matchup na gusto nila, lalo na ang pagkakapwesto ni Doncic laban kay Rudy Gobert sa perimeter. Ngunit kalaunan ay humina ang bisa ng estratehiya habang naka-adjust ang Minnesota at nakaiwas sa foul trouble. Sa pangkalahatan, isa itong pangit na laro. Pinagsama ng dalawang koponan ang 11 of 54 shooting from the 3-point range, 46 fouls at 45 free throw attempts. Nagkaroon ang Minnesota ng ilang pagkakataon na gawing dikit ang laban sa fourth quarter, ngunit tanging si Julius Randle lamang ang consistent na scorer ng laro, nagtala ng 27 puntos. Pinagsama-samang 5 of 26 shooting ang naitala ni na Jaden McDaniels, Mike Conley, Donte DiVincenzo at Nickeil Alexander-Walker. Maging si Anthony Edwards ay hindi rin ganun ka-epektibo, nagtapos ng 25 puntos sa 10 of 22 shooting. Wala ni isang coach ang mukhang masaya sa ipinakitang laro ng kanilang koponan, ngunit sa dulo, nakuha ng Lakers ang panalo. At nag-viral pa ang no-look pass na ito ni Doncic. Ang tanong ngayon ay kung makakahanap ba sila ng mas maayos at natural na takbo ng laro sa harap ng isang nagagalit at maingay na crowd sa Minnesota. Anong masasabi nyo sa panalo ngayon ng Lakers, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, matapos i-trade ng Golden State Warriors si Andrew Wiggins kapalit ni Jimmy Butler, isang manlalaro ang tunay na umangat nitong mga nagdaang linggo upang punan ng iniwang puwang. Nang ipagpalit ng Golden State Warriors ang ilang role players at draft picks kasama si Andrew Wiggins para kay Jimmy Butler, agad itong nagbunga ng positibong resulta. Simula nang dumating si Butler, nagtala ang Warriors ng 23 panalo at 7 pagkatalo at tila handa na silang lumaban para sa kampyonato. Matapos makalusot sa NBA Play-In Tournament, tinalo ng Dubs ang Houston Rockets sa Game 1. Sa isang matinding depensibang laban, umiskor si Stephen Curry ng 31 punto at si Butler ay may 25. Ngunit ang depensa ng Warriors ang tunay na nagtulak sa kanila sa panalo kontra Houston. Wala sa kanila sina Jalen Green o Fred VanVleet ang umiskor ng higit sa 10 puntos at isang manlalarong kadalasang hindi napapansin ang lumitaw bilang isa sa pinakamahusay na defender ng Warriors
isa sa pinakamahuhusay na team defenses sa liga. Si Moses Moody lumilitaw bilang point of attack defender. Mula nang dumating si Butler sa koponan, si Moses Moody ay pumasok sa mas malaking papel. Hindi lamang siya nagsimula sa 29 sa huling 30 laro, ngunit pinahusay din niya ang kanyang laro, lalo na sa depensa. Laban sa Rockets, siya ang naatasang bumantay kay Jalen Green sa halos buong laro at pinigilan itong umiskor ng higit sa 7 puntos sa 3 sa 15 shooting dahilan upang makatanggap siya ng mataas na papuri. Sa huling 20 laro, inilipat siya sa 4 spot bago pa dumating si Jimmy. Pero mula nang dumating si Jimmy Butler, tunay na pinunan niya ang iniwang pwesto ni Andrew Wiggins, bantay ng pinakamagaling na perimeter player ng kalaban, sabi ni Chris Mullin. Malaking bagay iyon kapag nahihirapan sina Van Vliet at Jalen Green, kaya mong tapatan ang kanilang second chance points. Pinangungunahan ng Warriors sina Butler, Curry at madalas ay si Brandon Podziemski, kaya maraming option sa opensa, kaya't si Moody ay maaaring ituon lamang sa depensa kung saan siya namamayani. May dahilan kung bakit nilalaro si Moses Moody ng matagal. Dagdag ni Festus Ezeli, tinitingnan ng tao ang box score at kung ilang puntos ang naiambag, pero hindi. Nasa laro siya para pigilan ang isa sa pinakamahusay na scorer gaya ni Jalen Green. Iba ang laro kapag nagiinit si Jalen Green mula 3 hanggang pag-atake sa paint. Isa si Green sa mga pinaka-streaky na manlalaro sa NBA, ngunit kaya niyang umiskor ng 35 puntos sa kahit anong gabi. Ganap na tinanggal ni Moody ang banta na iyon sa pamamagitan ng kanyang depensa. Moses Moody, iyon lang ang assignment niya, point of defense, point of attack, depensa laban sa pangunahing ball handler pagtatapos ni Ezeli. Kung minsan nakabantay siya kay Jalen Green, minsan kay Fred VanVleet. Sa tingin ko, kamangha-mangha ang ginawa niyang trabaho sa buong laro. Nandyan lang siya dikit na dikit sa mga binabantayan niya. Mahalagang bahagi si Moses Moody ng kinabukasan ng Golden State Warriors. Noong off-season noong huling taon, pinirmahan ng Warriors si Moody para sa 3 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $37.5 million. Hindi sila nagkasundo ng parehong extension kay Jonathan Kuminga na dahil sa mas mababa nitong sweldo ay madali pa ring mapanatili sa roster kahit papalapit na ang Warriors sa tinatawag na second apron. Nakamit ni Moody ang tagumpay ngayong season bilang defensive stopper, kasama man ang starters o ang bench, at tila may limitadong oras na lamang ang Warriors bilang championship contender. 3 taon na lang ang kontrata ni Curry, Butler at Green. Bubuin ng Warriors ang kanilang roster sa paligid ng trio na ito sa hangaring makadagdag pa ng 1 o 2 championship banners sa Chase Center. Si Moody, hindi tulad ni Kuminga, ay napatunayang swak sa sistema. Siyempre, mataas ang trade value ni Moody ngayong summer, ngunit malamang ay hindi interesado ang Golden State na kumuha ng isa pang superstar. Ang prioridad ay mga high-quality role players at swak doon si Moody. Anong masasabi nyo kay Moody mga kaibigan? Anong masasabi nyo kay Moody mga kaibigan?